in the history of this bilyar, hindi ho sila yung katulad ng iba dyan ng balimbing, palipat-lipat. Hindi. May paninindigan no ako nakita sa kanila noon pa. And ang lakas ng kutob ko, that this will help the Duterte. Yun yung sa akin Yun lang yung nababasa ko at nakikita ko upon studying sa mga bilyar. At inobserbahan ko na sila noon pa Mukha talagang may possibility na pag ito nanalo pa, dagdag ito sa boboto ng no. Kaya, sabi nila, parang itong may tililing. Sabi nung mga nasa comments. Hindi ako sure kung totoo yun. Kayo ho umusga. Sa tingin nyo po ba si Yusek Claire Castro ay may tililing? Yes or no? Lagay nyo dyan sa comment sa baba. Kasi daw, yung logic niya talagang out of this world na logic. Ako, sa tingin ko, may utak naman siya. Sa tingin ko honest opinion ko to. Sa tingin ko may utak naman siya. Kaya lang, mahirap talagang ipagtanggol ang gobyernong ito. Mahirap ipagtanggol si Marcos. Mahirap ang ginagawa ng gobyernong ito. Kaya, nagmumukhang wala sa hulog. Nagmumukhang ob-ob yung siya. Dahil nga po, paano mo ipagbabaluktutin ng mali? Di ba? Magmumukha kang tanga. Pagka binaluktot mo, mali. Alam mo yon kahit na alam mo, pula yan. Sasabihin, di ba, pula yan. May nakita kang color, pula yan. That's a fact. Kahit sinabi ni Bersamin, si Executive Secretary Bersamin na hindi niya papupuntahin ng mga tauhan niya. Pero ngunit, dapat subalit. Itutuloy pa rin po ni Senator Amy. Kaya meron tayong hamon kay Senator Amy. Meron tayong hamon at may challenge tayo sa kanya. Mamaya, ikikwento natin yan. At matindi meron akong i-reveal sa inyo unya-unya ng mga, sa tingin ko, mga maaaring makatulong sa ating Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Naku po, kaya makinig lang ho kayo dyan. Mamaya-maya, ipapaliwanag ho natin. Maaari ho itong makatulong. Pero unahin po muna natin itong issue na ito patungkol ho dito sa sinabi ho kasi ng Malacanang na sapat na daw yung mga narinig natin na konklusyon ni Senator Amy patungkol daw dun sa hearing. Sa loob-loob ko mga kababayan, kung sapat na yon, isang hearing lang, dapat yung sa issue ng fake news ng TRICOM, abay sapat na rin. Abay pangatlo na, magkakaroon na naman sa April 8. Pangatlo na po yan. Ano ho yan? Series, TV series? Hindi kasi alam nyo mga kababayan kung maaalala nyo, ginawa yan nung patungkulo. Basta mga Duterte ang issue, talagang pinapahaba nila, sinasalsal nila, ika nga. Yan po medyo bastos na word, pero yan po talagang ginagamit ng mga media. Yung salsal na yan. Mukhang sinasalsal nila itong news ng about fake news para talaga magkaroon ng takot sa mga vloggers o di kaya sa mga pupo na sa kanila. Kasi tandaan ninyo ang ginawa ho nila nung nakaraan, pinahiya ho nila yung mga vloggers. Talagang binuli ho ng mga congressman na ito. Talagang bastos talaga ito dapat kasuhan to mga congressman na ito dahil yung kanilang asal ay hindi po parang asal ng isang public servant. Lalong-lalo na isa, bisya pa man din, kakahiya. Hindi totoo. Sigurado ko, no wonder kaya hindi dumadaming church member niyan dahil sa ugali niyang bishop na yan tingnan ninyo yung church member niya, hindi dumadami. Mas marami pa siguro yung nagbabantay sa kanya. Hindi, pero walang biro mga kababayan kung yung dalawang hearing sa fake news na yun, hindi pa sapat, gagawin pang 3. Ito kayang hearing daw about sa pagdukot kay Pangulong Duterte, isa pa lang, sapat na? Abay, malaking katarantaduhan po yan. Hindi ho tama yung inyo pong konklusyon ho diyan pag ganyan ang sinasabi ninyo. Dahil mga kababayan, hindi pa ho natin nalalaman talaga kung sino yung kasi importante ho natin maintindihan. Kasi akala nung iba tapos na dahil nagkaroon na ng konklusyon si Senator Amy. Importante kasi nating matuntun dito sino yung mastermind.
Kasi ngayon nagtuturoan na sila eh. Si Tory mukha na rin hunggunggong dahil po sa pag tinatanong siya, hindi na siya makasagot ng diretso. 'Di ba? Kailangan pa siyang turuan ni DILG Secretary Remulla, 'di ba? Kailangan pa siyang turuan. O kaya nga may part doon na merong video na bumubulong-bulong pa si Remulla. Parang ano lang din eh. Parang demonyong bumubulong-bulong eh. Kasi nga hindi na masagot ni Torre. So ano ba talaga ito? Ito po ba ay plano ng mga Remulla? At kasi may isa pang haka-haka ho dito, inutos ho ni Romualdez daw ito, na talagang tanggalin ho si Pangulong Duterte para nga naman mahirapan manalo yung kanya mga senador, at pag nahirapang manalo yung mga senador niya, mas may pag-asa silang i-impeach si Vice President Sara Duterte, at pag na-impeach si VP Sara Duterte, hindi na siya makakatakbong 2028. Magkakaroon na ngayon ng pag-asa itong Romualdez na ito, kasi hanggang nandyan si VP Sara Duterte, mantakin mo 1% lang ata yung kung hindi ako nagkakamali, 1% lang ho yung sa survey ni Romualdez, di ba? Parang tanga lang eh, mas madami pa Gago! Hindi, sorry pero katotohanan eh. So kailangan niya, the only way para may possibility manalo siya is ma-eliminate niya ang mga Duterte sa eleksyon, di ba? So, yun ang sa tingin natin. Kaya nga marami nagsasabi, sa totoo lang, wala naman talagang alam si Marcos. Alam naman natin si Marcos, mahinang nilalang, mahina ang utak, mahina ang political will. Kaya nadidiktahan lang siya ng asawa niya at ng kanyang pinsan. So parang sila lang ang nagko-control, di ba, ng eksena diyan sa Malacanang. Kaya nga dapat matunto natin sino pa talaga nagpa-kidnap kay Pangulong Duterte. Yan ang kailangan nating malaman. Sino ba talaga ang may utos? Sino ang may command? Kasi sinasabi ni Torre, inutos lang sa kanya ni Marbil. Hindi pa nga na itatanong si Marbil eh. Tapos sasabihin nitong Yusek Castro na to, kumpleto na. Hindi pa nga natatanong yung mama eh, na bakit mo inutos? Sino nag-utos sa'yo? At bakit yan ang pagkaintindi mo sa batas? Wala ka bang alam sa batas? Ako na sasagot, Senator Amy. Simple lang naman po eh. Ang sagot niya po pagdating sa droga, ang mga nagda-drugs ay hindi naman dahil sila ay addict. Ngunit kailangan lang nila sa nagpupuyat sila. Alam mo, may sagot ako dyan. Kabukitso. Anong Kabukitso? Punta ka sa Kabukitso. Dito sa Kabukitso, punta ka. Puntahan mo dito. Hanggang umaga, gising ang mga tao. Lalo na yung mga nakapilang mga mukhang dyan. Gising na gising sila. Pero wala naman ako sa tingin ko nagdodroga dito, kasi kung meron man, iilan lang. Kasi sa totoo lang, ang droga sa Japan talagang death penalty. Mahigpit po sila dyan. At saka malalaman mo naman pag nagdodroga tao, gano'n na yung lakad, parang ganun na, di ba, pag nagdodroga. So far, wala akong nakitang parang zombie dito. So far, wala po akong nakita na gumaganon-ganon ng ang labi. Wala. Pero puyat sila. Doon pa lang sablay na po si Marbil eh. Kaya nga, alam mo, Senator Amy, dapat talaga ang puntiryahin mo dito. Kahit yung mga sekretary, sige, wag mo nang patinin. Kung hindi na kailangan. Ang puntiryahin mo dito si Marbil at saka si Torre. Ano ang kanilang partisipasyon? Kanino sila sumusunod ng utos? Importante yun kasi sila yung sila yung nag-execute ika nga nung plano. Si Marbil mismo pumunta daw sa airport. So sila yung nag-execute ng plano. Sinong nag-utos sa kanila? Importanteng maunawaan natin yan kasi the law doesn't says na dapat silang hulihin, dapat silang kunin. Ang batas sinasabi na dapat silang kunin at dalhin sa korte, local courts. Sino nag-utos sa kanilang dalhin doon sa Villamor, 'di ba? At sino rin nag-utos at sino yung kumuha ng eroplano? Hindi ho biro kumuha ng eroplano na ililipad mo ng Dubai. Hindi ho yan yung instant na sakay tayong taxi ganon. Punta tayong Dubai. Hindi ho ganon yun.
Ayan, no, may preparasyon sa mga, siyempre sa tower, may preparasyon yan sa gasolina. Hindi naman ho yan yung tipong mabilis ang gasolinahan, eh. Di ba? Yan ho ay matinding preparasyon. Siyempre, kahit nga ho yung piloto, pinaghanda ho yung piloto. Hindi naman pa pwedeng, ikaw na magganon dito, palipad dito. 9 hours time babiyahe, papuntang Dubai. Hindi ho ganun yun. Talagang preparado yan. Sino nag-utos? Ang dami pa pong mga katanungan na dapat masagot nitong mga opisyal ng gobyerno. Kaya Claire Castro, sablay ka na naman. Oo, totoo, sablay ka na naman. Ang ganda nga ng sinabi sa ni Topacio, eh. Sa totoo lang, napanood nyo yung isa sa mga sinabi ni Topacio. Nagpapasalamat din siya kay President Marcos dahil in-appoint niya si Claire Castro. Dahil kay Claire Castro, pagising sa umaga daw, meron tayong pinagtatawanan. Oo, alam mo, sabi ko sa inyo, pag matinong abogado, pinagtatawanan to si Claire Castro. Sobrang sablay ng logic niya. Sobrang sablay ng kanyang sorry, this is the term. Okay? Ito yung sa tingin ng mga tao. Hindi ko sure kung totoo o hindi. Pero nakikita ko sa mga comments, hindi ko lang alam kung totoo o hindi. Sabi nila, parang itong may tililing. Sabi ng mga nasa comments. Hindi ako sure kung totoo yun. Kayo ho umusga. Sa tingin nyo po ba si Yusek Claire Castro ay may tililing? Yes or no? Lagay nyo dyan sa comment sa baba. Kasi daw, yung logic niya talagang out of this world na logic. Ako, sa tingin ko, may utak naman siya. Sa tingin ko to, honest opinion ko to. Sa tingin ko may utak naman siya. Kaya lang, mahirap talagang ipagtanggol ang gobyernong ito. Mahirap ipagtanggol si Marcos. Mahirap ang ginagawa ng gobyernong ito. Kaya nagmumukhang wala sa hulog. Nagmumukhang ob-ob yung siya dahil nga po, paano mo ipagbabaluktutin ng mali? Di ba? Magmumukha kang tanga. Pagka binaluktot mo mali. Alam mo yon, kahit na alam mo, pula yan. Sasabihin, di ba, pula yan. May nakita kang color, pula yan. That's a fact. Pero sasabihin mo, hindi pula yan, maroon yan. Paano mo sabi maroon? Hindi, kasi it's a little bit darker than red. So, maroon yan. Ang red kasi yung medyo malight-light eh. Alam mo yon? It's a fact. Red is red. Hindi mo pwedeng baguhin yan. Pero gagawa ka ng palusot at yung palusot na yan, nagmumukha ka ng tanga. Kasi nga, you're trying to, lie para lang maano yung script mo. Yun ang problema kay Claire Castro. Ako naman, isa rin masasabi ko, ako nagpapasalamat din ako kay Marcos, palakpakan natin. Dahil kay Marcos, hindi kami nauubusan ng topic. Dahil si Claire Castro nga naman ay sabi nga wag nang patulan. Okay lang, masarap magtawa-tawa. Minsan din nakakatawa ding tumawa di ba? Magkaroon ng lighter side. Kasi dati corny, wala lahat ng mga vlogger niya medyo not interesting, di ba? Dumausdos na nga lahat ng vlogger niya. Yung iba nagbaligtaran na kasi nga hindi wala po akong pinaparinggan o sino man. Maraming ang vlogger na itong si BBM dahil walang gana sa kampo nila, bumaligtad na lang. Not out of principle, but because they need views. May kilala ko dyan. Hindi ko na sasabihin ko sino. Hindi sila nanindigan, kaya sila ngayon nag-a-announce na nabudol daw sila. Kasi sa totoo lang, wala na nanonood pag Marcos ang inilalagay mo. Tingnan mo yung mga vlogger sila. Nga na. As in nga. Wala na ho. Alam mo, kaya diyan mo malalaman na umaasenso yung buhay ng mga vloggers na mga tanso. Pero wala naman silang views. Doon mo malalaman talaga na they're paid. Di ba? Totoo naman. Yun ang ang siste. Pakinggan natin itong report na to about the second hearing. Tuloy pa rin ang pagdinig ng Senado bukas sa usapin ng pag-aresto mamaya yan, mamaya. Rodrigo Duterte. Dumating man o hindi ang mga inimbitahang opisyal ng pamahalaan. Sa inilabas sa pahayag ng Senate Committee on Foreign Relations, Chairperson Amy Marcos,
Ngayong araw, sinabi nito na mahalagang malinawan ang ilang punto at issue sa umano'y legalidad ng ginawang pagsuko sa dating Pangulo sa International Criminal Court o ICC. Nanindigan din ito na hindi sapat ang mga dahilan na ibinigay ng Malacanang upang tanggihan ang imbitasyon ng Senado. Ibinahagi niyang mahalaga. Ayan ha. Eto, ang linaw ng kanyang stand dito, hindi sapat ang binigay na dahilan ng Malacanang. So, if that is the case, Senator Amy, na sinasabi mong hindi sapat yung dahilan ng Malacanang, you have to do something about this. Hindi pa pwedeng tatanggapin mo na lang. Baka naman takot ka sa kapatid mo kasi napagsabihan ka ng kapatid mo. Pero ako, naniniwala pa rin ako. I'm giving you the benefit of the doubt that you would do the right thing. Akin nga ganito eh. I challenge you, Senator Amy. I challenge you, and sigurado ako kahit yung ibang mga Pilipino, yan din ang nasa isip nila. We also, kasi yung ginawa po ni Torre, nakita po nating lahat yan. No one can deny na ginawa niya yun kasi nasa video. Pwede niyang ituro ng ituro yung kanyang boss na si Marbil. Na may pasimuno, nag-utos. But yung nasa video, fact na po yun. Ibig sabihin po, hindi mo na pwedeng i-erase yun. Nandyan na po sa video yun. And alam mong may kalabisan. Humihingi ng abogado, hindi binigay. Yun na lang kamag-anak, hindi rin ibinigay. Yung dalin sa korte, hindi rin sinunod. At yan po ay documented, with video, with audio. So, hindi na natin kailangan tumingin pa sa iba. At sinabi mo, sa iyong konklusyon, hindi pala konklusyon, parang unang report, sinabi mo na mali o walang legal na ginawa. Ibig sabihin, illegal po. So, dapat, I challenge you, i-contempt mo si Torre. Alam mo, pag kinontempt mo si Torre, kaya nga ang title ko dito is, Torre, mako-contempt na. Pag si Torre, kinontempt mo, maybe, ito ano ko lang ho ito maybe, the Duterte supporter would consider you. Kasi ngayon, lahat na sinasabi mo, ano lang, daldal lang, ika nga, ano lang siya, puro daldal ka lang, puro ka lang pabida. Alam naman po kasi natin alam naman po natin na talagang ang alyansa ng mga ni Marcos ay sinking boat na o pabagsak na ika nga, palubog na po yung bangka, kaya tumalong ka na. Yan ang ginawa mo Hindi ka nag-resign para umalis. Hindi ka umalis diyan para kunwari hindi na mahirapan yung alyansa. Hindi. Nakikita mo. Alam niya ito mga kababayan matalino po kasi ito si Senator Amy. Tuso ho itong alin to Kaya sigurado ko nakikita niya na palubog na yung kinabibilangan niyang grupo. Kasi sasabihin niya, hindi, simula pa lang independent na ako. Ano simula pa lang independent? Sumama ka pa sa rally ng alyansa, independent ka na. Oo, maybe in papers, independent ka. Di ba? Sa dokumento, independent na nakalagay doon. Di ba? Sinagmit mo nung nag-file ka ng candidacy. Pero, sumasama ka pa. In-announce ka pa ng kapatid mo. Sa madaling salita, gusto mo yung makinarya ng gobyerno. Kaya ka nandun. Kasi if you're really against it, hindi ka nasasama. Diba? Ito ang punto ko dito. Bakit umalis ka? Bakit ka, kasi alam mong lulubog na yan. Alam mong wala nang kwenta yung grupo na yan dahil sa kay Marcos mismo. Mali-mali yung ginagawa ng kapatid mo. Alam mo yan. Pero nililigtas mo lang yung kapatid mo. Pero ito, since yan naman ang gusto mo, alisan yan at gusto mong manalo kaya sinusubukan mo i-win ang puso ng mga Duterte supporter kasi kita mo alam mo, hindi ka ba mapapraning?
sa dami ng nag-birthday celebration na yon. At ang emphasis doon, kung gusto nyong gumante sa gobyerno to, iboto nyo straight Duterte slate. Di ba? So, ibig sabihin, yun na talagang ang utak ng tao. Kaya kung makikita nyo sa mga kalye survey namin, grabe ho. Talagang, hindi, Duterte team kami. Straight PDP kami, straight Duterte senators kami. Di ba? Ganun na ho eh. As a matter of fact, yung iba pa nga, medyo alanganin pa doon eh. Before everything na nangyari, yung iba doon, boboto ko yan, pero not everyone. Siguro ito lang, ito. Yeah? May ganun eh, may ganun. Pero nung ginawa niyan, alam mong ngayon, straight na. Duterte ang boboto. Ngayon, dahil palubog ng alyansa, tumalong ka na at gusto mong sumiksik dito. That's the truth. Even if you keep on denying it, yan ang logical reason kung bakit mo ginagawa yung ginagawa mo. Ngayon, I'm giving you a tip, a challenge, advice, unsolicited advice. Kung gusto mo talagang mawin ang mga Duterte supporter, i-contempt mo yung mga hindi a-attend. I-contempt mo, lalong-lalo na si Torre. Kasi si Torre talaga mainit ang ulo ng mga Duterte supporter dyan. Yan ang pinakabastos, pinakagago na general ng Pilipinas. Yan po talaga dyan po talaga galit na galit ang Pilipino. Dahil napakabastos niyan tao na yan. I-contempt mo, tingnan mo kung ano mangyayari. Ako ito sa tingin ko, you would win the Duterte supporter pag ikinontempt mo yan. Sampulan mo. Kasi mali-mali eh. Nagsisinungaling eh. On the spot, nagsisinungaling sa'yo. Ba't hindi mo i-contempt? Sa kamera nga eh. O pag hindi kayo nag-sorry, contempt kayo. Ganun. O hindi kayo na gano, paiiyakin pa yung babae. Ganyan katarantado yung mga congressman na yan eh. Talagang sabi ko nga, wala talaga eh. Demonyo na nag-aanyong makadiyos pero demonyo naman. Hindi ko sinabing maging ano ka ito nga tanga lang eh. Yung salitang tanga lang ginagawa na nilang issue. Di ba? Pag hindi nag-sorry, contempt. O ikaw, yan hindi lang tanga. Iyan ay lantarang pagsisinungaling. Sinabi mo yan, lantarang hindi sumunod sa batas. Ibig sabihin, may ginawang illegal kasi hindi sumunod sa batas eh. Tapos hindi mo i-contempt. Ngayon naglalakas loob na hindi pupunta. Kung hindi nagpunta, isubpina mo. Tulad ng ginagawa nila sa mga vloggers. Nananakot sila. Pa hindi kayo pupunta, subpina kayo. Pag contempt na kayo. Ganyan-ganyan pa yung mga hayop na mga congressman na yan eh. Akala mo talagang Panginoon ng bansang Pilipinas eh. Hindi, akala mo talaga yung mga congressman natin, sila ang Panginoon sa Pilipinas eh. Di ba? O ikaw, Senator Amy, puro ka daldal? Puro ka pabida? Ito, bibigyan kita ng tip. Baka makumbinsin mo pa mga Duterte supporter kung ipakukulong mo si Torre. Di ba? Ano sa tingin niyo mga kababayan? I-comment nyo lang. Babasahin natin yan tuloy. Ang presensya ng mga opisyal ng gobyerno sa pagdinig upang magbigay linaw sa mga isyung na unang lumitaw at masagot ang mga katanungan mula sa nakaraang pagdinig. Ayan. Alam nyo mga kababayan, yan ang inaasahan natin Yang hearing na yan, aabangan natin yan mamaya. Talagang dapat sumagot sila na maayos. Yung hindi nagsisinungaling. At pag hindi sila nagpunta, hindi mo dapat sila tantanan, Senator Amy. Dito namin makikita kung maninindigan ka. Dito na makikita kung talagang totoo ka ba. Kung palulusutin mo lang itong palusot nila Bersamin, wala ka palang kwenta. Yan ang katotohanan. Wala kang kwentang senador. Pag pinalusot mo lang itong dahilan nila Bersamin. Okay? Kasi alam mo, ang alam ng tao ngayon, ito ang alam talaga ng tao ngayon, ang pamilya nyo budol.
ang pamilya Marcos ay budol. Wala nang maniniwala sa inyo ngayon. Yan ang siste. Kaya nga mantakin mo, presidente yung kapatid mo, dumausdos sa ratings. Fact po yun. Scientific po yun. Hindi po yung survey na pagmamayari ng politiko. Fact po yun na talagang ayaw na sa pamilya ninyo. Damay-damay kayo kasi budol kayo. Hindi yan ang katotohanan. Ang Marcos equals to budol. Lahat ng sinasabi ni Marcos ay budol, kasinungalingan. Lahat ng sinasabi niya, kabaligtaran ng ginagawa niya. Yan ang mga Marcos. Yan ang alam ng taong bayan. Yung pamilya Marcos ay budol. Okay? Pero alam mo, ngayon meron akong i-introduce sa inyo na pamilya na sa tingin ko may malaking magagawa para po sa ating presidente na si Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Alam mo kung sino itong pamilya na ito? Ito, yan. Matagal ko nang sinusubaybayan yan. Actually, kahit nung panahon na pinagtanggol ko pa yan si Madam Cynthia Villar, nung panahon na naglalabanan sila ni, I think it was Subiri, about the speakership. Sabi ko na mas ito si Madam. Hindi kasi alam nyo, itong mga Villar talaga, sila po talaga ay sumusuporta sa mga Duterte ever since. Alam nyo, si Pangulong Duterte ay napakatalinong tao niyan. Nung una, ako aminado ako, nung nilagay na sekretary sa DPWH itong si Senator Mark Villar, kahit ako medyo siyempre alam naman natin, di ba? May dumudungi sa pangalan ng mga Villar. Napa-question ako doon, parang alam mo yun. Pero nagtiwala ako kasi kay Pangulong Duterte. Alam ni Pangulong Duterte na ang masasabi nating hinuhut-hutan ng mga congressman, ng mga senador ay walang iba kung hindi ang DPWH. Alam natin yan. Isa yan sa pinakakurap na departamento ng gobyerno. Diba? Yan o isa sa pinakakurap. O kung hindi man sila ang pinakakurap, diba? Yan po talaga. Yung mantakin mo yung kalsada nga, hindi pa sira, sisirain na para may pera na naman. Yung tulay na wala namang tubig, nilagyan ng tulay. Lahat po ng corruption nandyan, rock netting, kung ano-ano pa. Di ba? Yan po talagang pinakamatinding korap na departamento. Pero bakit niya nilagay si Senator Mark Villar? Kung alam mong yan ang pinakakurap na departamento ng pamahalaan mo, ikaw si Duterte, alam mo yan ang pinakapinaguhut-hutan ng pera. At alam natin na mahigpit si Pangulong Duterte pagdating sa korupsyon. 'Di ba? Matindi si Pangulong Duterte, sabi niya nga, 'di ba? Bulong-bulungan lang, you're out. Pero bakit niya inilagay ang isang Senator Mark Villar? Kasi may tiwala ho siya sa mga Villar. And in fairness naman po sa ginawa ho ni Mark Villar, grabe ho ang build. Yun nga lang, pinatigil ni Marcos kasi nga walang kwenta. Pero aminin natin Sabi nga, 'di ba, yung panahon ni Mark Villar, yan yung age of infrastructure. Talagang golden age of infrastructure po yung panahon ng ni Pangulong Duterte, build. At laking part po ni Villar ho dyan. Kaya nga itong mga statement nila to, tulad nito ni dating Senator Manny Villar, former Senate President, "It was my hope that former President Rodrigo Duterte would have an opportunity in defend himself in our courts under the protection of our country's rule." Diba? Si Villar naman, si Cynthia Villar, "We don't give our former president to the foreigner." Grabe. Ito yung sabi kong stand. Sandali mga kababayan. Yung ibang mga senador dyan na tinaas ang kamay ni Pangulong Duterte, asa na ngayon? Di ba? Hindi ko na lang babanggitin yung mga pangalan nila. Katulad nila Tolentino, nila Chis Escudero. Hindi ko na babanggitin. Lahat po yan, tinaas ng kamay ni Pangulong Duterte. Lahat po yan na nagpa-picture kay Duterte. Ito pa, yung sinabi ni Senator Mark Villar, "I'm sad that your simple wish to be judged by the Filipino people did not reach
fruition, di ba? So, mga kababayan, etong sinasabi ko ito, hindi ho para i-endorse ho si Camille, si Congressman Camille Villar. Hindi ho 'yun ang punto ko dito. But if there's one thing na nakikita ko, ito aking opinion lamang po ito nakikita ko, mukhang makakatulong ito. Kasi alam naman po natin na not everyone maaaring pumasok sa PDP slate o Duterte slate. Not everyone. Maaaring may ilan, pero gayon pa man ikakampanya natin to, ilalaban natin to. At the same time, kulang pa. Diba? Kulang pa po. And I think, kung pumasok ang isang Villar, tapos senador si Mark Villar, senador din si Cynthia Villar, senador pa ito, there's a big chance. Ako sa tingin ko there's a big chance hindi ma-impeach si VP Sara Duterte. 3 Villar ang naandoon. Remember that. Ako in history of this Villar, hindi ho sila yung katulad ng iba dyan ng balimbing palipat-lipat. Hindi. May paninindigan ako nakita sa kanila noon pa. And ang lakas ng kutob ko, that this will help the Duterte. Yun ang sa akin Yun lang ang nababasa ko at nakikita ko upon studying sa mga Villar. At inobserbahan ko na sila noon pa Mukha talagang may possibility na pag ito nanalo pa, dagdag ito sa boboto ng no. Ibig sabihin ng no, hindi impeach si VP Sara Duterte sa Senado. And I think in the proper time, malaking tulong nito pag ito'y tumakbo si VP Sara Duterte sa pagkapangulo. Hindi. Again, I am not campaigning for Senator or for Congresswoman Camille Villar, pero try to think about it. I'm not convincing you to vote. Try to think about it, and most especially, mag-research po tayo. I-research po natin ito. Tingnan natin ang kanilang mga track record kung ano ba talaga ang ginawa nito sa mga Duterte at kung anong suporta ang ginawa. Although, sabi nga ni ba, alyansa pa rin daw to si Camille Villar. Yes. Pero this past few days after this statement, itong mga statement ng mga pamilya niya, hindi na ako kasama si Villar doon. At iba na ang tono ng Marcos. Kaya, eto kasi, makukonsider ko pang hindi naglalaro. Si Amy, hindi ako kumisido. Yeah? Malabo pa sa akin yun. Hanggang hindi niya gagawin yung dapat niyang gawin, malabo sa akin yun. Kasi Marcos pa rin. Eto iba. Ever since supporter ho ito ng mga Duterte. Try to think about it. Okay, mga kababayan? Sana nagkaroon tayo ng konting pagsasaliksik pagkatapos nitong video na ito. Okay? Maraming salamat po. Sana ay sa susunod. Huwag niyo kakalimutan, subscribe po kayo sa baba. Click the notification bell at kung maaari lamang po magpa-member na rin po kayo sa channel na ito kasi malaking bagay ho yung suporta ninyo sa channel na ito para ho kami ay maging patuloy na maging independent. Kasi sa totoo lang naman mas mabuti nang dito kumikita sa YouTube. Wala kaming pinagkakautangang politiko. Ang kita ng sahod namin sa YouTube, yung pag-membership ninyo, dyan kami kumikita. Ibig sabihin, ng utang na loob namin sa taong bayan, hindi sa mga politiko.